Kamusta mga kababayan sa gitna ng usapan, no? Na mainit, no? Talagang sobrang init sa politika. Isang tanong ang bumabagabag sa atin. Bakit nga ba pinipilit ni Senator Raffy Tulfo na ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Politika ba ito o may mas malalim na ambisyon para sa 2028? Ngayon sasagutin natin yan diretso, matapang at walang paligoy-ligoy. Ay, ako si #WalkWithLan at ito ang ating political deep dive para sa kabataan at mga OFW na gustong malaman ang totoong nangyari sa Pilipinas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang impeachment drama ni Vice President Sara Duterte, ang papel ni Raffy Tulfo at kung paano ito konektado sa 2028 presidential race. Kaya mga kaibigan, i-like, i-share at i-subscribe na. Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFW, no? Ang maabot natin mula sa Quezon City hanggang Dubai, Los Angeles hanggang Hong Kong, ay talaga naman layunin natin mga kaibigan ay 100,000 subscribers. Kaya naman, help us please. Noong February 5, 2025, 215 na kongresista ang bumoto para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na na-impeach ang isang vice-presidente. Pero bakit nga ba? May kinalaman ba ang mga akusasyon ng corruption, betrayal of public trust, o kahit assassination plot? At bakit si Raffy Tulfo ang nangunguna sa laban na ito? Okay? Sa susunod na ilang mga minuto, sisirain natin ang mga detalye, magbibigay ng satire, at aalamin kung sino ang tunay na panalo sa political circus na ito. Kaya i-comment sa baba, Team Sara ka ba o Team Raffy? At kung nasa abroad ka, Saudi, Singapore o Canada, mag-super thanks na rin please para suportahan ang content natin. Okay noong December 2024, 4 na impeachment complaints ang isinampa laban kay VP Sara Duterte. Ang mga akusasyon, misuse of public funds, unexplained wealth, at kahit na umano'y pagplano at pagpatay kay Pangulong Marcos Jr. Pero teka mga kababayan parang script ng teleserye, di ba? Okay. Ang House sa pamumuno ng mga kaalyado ni Marcos tulad ni Sandro Marcos ang unang pumirma sa reklamo. Si Sandro Marcos po ay anak ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero ang tanong, political vendetta ba ito dahil sa Marcos Duterte feud o tunay na laban para sa accountability? Ayon sa House, si Sara ay gumamit ng milyong-milyong confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd na may mga irregularities tulad ng fictitious names sa receipts. Halimbawa, 60% ng 677 recipients ng DepEd funds ay walang record sa PSA. Si Sara at Marcos ay magkaalyado noong 2022 bilang unity team, pero nagkaroon ng fallout dahil sa West Philippine Sea policies at ang drug war ng mga Duterte. Okay, parang napanood ko ito sa isang pelikula, ang magkakaibigan na naging magkakaaway dahil sa pera at kapangyarihan. Pero seryoso, kung totoo ang mga akusasyon, bakit ngayon lang ito lumabas? Timing mga kaibigan, timing. Ano sa tingin mo? Tama ba ang House na impeach si Sara? I-comment sa baba. At kung nasa Dubai at Toronto ka, mag-super thanks na rin please para maipagpatuloy natin ang ganitong content. Okay si Senator Raffy Tulfo ang idol ng masa, no? May YouTube po yan at kumikita po ng malaki. Kaya yung mga subscribers po ni subscribers at viewers ni Idol Raffy, baka naman ayan, ay nangunguna sa laban para ituloy ang impeachment trial, no? Sabi niya, gusto niya lang bigyan si Sara ng pagkakataon na maipagtanggol ang sarili. Pero teka, parang masyadong magandang intensyon, di ba? Ayon sa Pulse Asia noong February 2025,
Si Sara ang top choice para sa 2028 presidential race na may 39%. Pero si Raffy ay malapit na sa 28%. Okay, may mga nagsasabi na ang pagsuporta ni Raffy sa impeachment ay bahagi ng plano para masabotage si Sara, no? Ang kanyang pangunahing kalaban sa 2028. Kung ma-impeach si Sara, bawal na siyang tumakbo sa anumang public office. Game over, kumbaga. Si Raffy ay kilala sa kanyang vigilante journalism sa Wanted sa radyo. Pero ang tanong, ginagamit ba niya ang impeachment para lalong mapansin? Sabi ng mga kritiko, masyado siyang populist at ang pagsuporta sa trial ay para sa kanyang fanbase, lalo na sa mga kabataan at OFW. Okay, si Raffy ay nahatulan na ng libel at may mga isyung legal dahil sa kanyang mga programa. Kaya't may mga nagtatanong, qualified ba siya na maging judge sa impeachment trial? Si Raffy parang superhero na may microphone. Pero teka, ang kanyang superpower ay para sa bayan o para sa kanyang 2028 campaign poster? Okay, Team Raffy ka ba o parang may hidden agenda siya? I-share mo ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Riyadh o City at i-subscribe na para sa mas maraming ganitong chika. Si Vice President Sara, ang inday ng Davao, ay sinasabing biktima ng political persecution ng Marcos administration. Pero may mga ebidensya rin na nagdududa sa kanyang pagpamamahala ng pondo. Ano ang totoo? Okay, sabi ng kampo ni Sara, ang impeachment ay bahagi ng plano ng Marcoses para ma-sideline ang Duterte dynasty bago ang 2028 elections. Si Paulo Duterte naman, kapatid ni Sara, ay tinatawag itong political persecution. Kaya bilang DepEd Secretary, si Sara ay naglungsad ng mga programa tulad ng K-12 reforms at mental health initiatives. Sinasabi ng kanyang supporters na siya ay naging biktima dahil sa kanyang popularidad. 39% sa Pulse Asia, remember? Noong June 2025, naghain si Sara ng petisyon sa Supreme Court para ipawalang bisa ang impeachment na sinasabing labag ito sa one-year bar rule kahit bigo ang petisyon. Ipinapakita nito na handa siyang lumaban. Ang mga akusasyon ng misuse ng funds ay seryoso. Halimbawa, ang mga aliases sa DepEd funds na walang malinaw na paliwanag. Sabi ng House Prosecution, ang depensa ni Sara ay parang scrap of paper lang, puno ng general denials. Kahit na dismiss si Marcos ang banta bilang storm in a teacup, ang kanyang pahayag sa live stream ay magpapatay kay Marcos kung siya ay ma-assassinate ay nagdulot ng kontrobersiya. Si Sara parang action star sa pelikula. Laging may plot twist pero seryoso kung inosente siya. Bakit hindi na lang sagutin ang mga akusasyon ng diretso? O baka naman tulad ng sinasabi ng kanyang kampo, ito isang malaking teleserye ng Marcoses. Anong tingin mo kay VP Sara? Biktima ba o may kasalanan? I-comment sa baba at kung nasa Qatar o London ka, mag-super thanks na rin please para maipagpatuloy natin ang ganitong content. Ang Senate sa pamumuno ni Francis Escudero ay nag-remand ng impeachment articles pabalik sa House noong June 2025 na tinawag ng minority bloc na functional dismissal. Pero sabi ni Raffy, dapat ituloy ang trial sa 20th Congress para maipakita ang katotohanan. Ang Duterte bloc, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla at Amy Marcos ay malamang naboboto para ma-acquit si Sara. Pero ang 2025 midterm elections ay magpapalit ng 12 senador kaya't mahalaga ang resulta nito. Ang petisyon ni Sara sa Supreme Court ay nabigo pero may mga nagsasabi na ang korte ay hindi dapat makialam sa impeachment dahil ito ay political process. Sa ibang banda, tulad ng US, ang impeachment ay madalas ding ginagamit para sa political leverage pero dito sa Pilipinas, parang laro ng chess ang politika. Isang maling galaw, baksak ang reyna. Ang Senate ng Supreme Court, ang Senate at Supreme Court parang referees sa boxing match na ito. Pero teka,
May script ba ang laban? O baka naman ang tunay na laban ay sa 2028 ballot box? Ano sa tingin mo? Dapat bang ituloy ang trial o itigil na? I-share mo ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Cebu o Vancouver at i-subscribe na para sa mas maraming political chika. Mga kababayan, ang impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya o kay Raffy Tulfo. Ito'y tungkol sa kapangyarihan, ambisyon at kung paano hinuhubog ang kinabukasan ng Pilipinas. Si Raffy, bagamat may intensyon na linisin ang politika, ay may mga tanong tungkol sa kanyang motibo. Si Sara, bagamat popular, ay nahaharap sa seryosong akusasyon na kailangang sagutin. At ang Senate, well, parang reality show ng ending ay nakasalalay sa boto ng mga senador sa 2025 elections. Sa huli, ang tunay na hukom ay kayo, ang mga kabataan, mga OFW at mga Pilipinong sa buong mundo. Kaya't manatiling updated, magsaliksik at huwag magpadala sa fake news. Okay, Ay, nako, ang politika ay hindi lang laro ng mga politiko. Ito'y tungkol sa ating kinabukasan. Kaya mga kaibigan, okay. Kaya mga kaibigan, no, i-like, i-comment at i-share ito, ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Davao, Dubai o New York. Subscribe na rin at hit ang notification bell para hindi makaligtaan ang susunod nating episode. Layunin natin ang 100,000 subscribers para maabot ang mas maraming OFW. At kung gusto mong suportahan ang content natin, mag-super thanks na rin please mula Los Angeles hanggang Singapore. Bawat sentimo ay malaking tulong. Salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas. Subscribe now. 100,000 subscribers goal.